Yan, start na tayo ng ating ride for today. Today is Tuesday. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Weather right now, hindi siya mainit pero sobrang humid niya at saka sobrang mahamog siya. Parang medyo basa-basa ng konti. Kaya yan sobrang yung lens natin ay nagpapago yan. Madam, say good morning, good morning. Yun. Dito lang muna tayo Khalifa City. Hindi tayo nag-ride kahapon. Meron tayong inasikasong something. Dito lang tayo, chill ride lang ulit. Talagang hindi maiwasan, nagiging foggy yung lens. So paano kaya siya mawawala? Holy. Ayan o, nagfa-foggy siya. Ba't kaya siya nagfa-foggy? Ayan, tingnan natin baka pag nahangin-hangina na siya ng matagal-tagal. Yung dahil yun sa hamog eh. Saka it's a bit foggy today. Talagang pag ganito talaga dito pag change of weather. Pero yung yung ramdam mo na yung basta hindi na siya mainit eh. Malagkit lang. Ayan, let's go. Ayan, pasok na tayo dito sa ating Khalifa City na loop. Yan, dito maganda-ganda ng ilaw. Mafog talaga. Foggy weather talaga today. Lang muna tayo, warm up lang muna tayo kasi masakit pa rin yung legs ko from yung last na ride natin, yung Sunday. Yung pinokpok natin, ang pinokpok lang. Pero I want to continue that kind of training, yung patasin yung ating average speed. Kasi para maiba-iba naman, tsaka para tayo ma-build up na yung speed natin kung ano man yung dapat ma-build up. Mas magandang mag-train ng ganon kung yung track ay tuloy-tuloy kagaya nung sa Hudarayat, hindi kagaya yung dito kasi yung dito may mga pedestrian crossings, tapos hindi ka makapaghataw ng gusto rito dahil nga napuputol yung momentum mo pag magko-cross ka ng mga pedestrian crossings. So ito si Madam, kaya gusto niya mag-ride morning or i-continue riding every morning kahit may work na siya, kasi mas mas magaan ang feeling. Kasi now she has something again, she's going to Dubai again for something. Yan, mas gusto niya, mas nagiging active yung mind niya pag nakapag-bike siya sa umaga. So Madam, anong masasabi mo? Why do you want to ride in the morning? Pump siwak. Ayan. Baga, diba, isipin mo, instead na magbabike ka ng gabi, patulog ka na, yung energy level mo mataas. Dapat umaga, mataas ang energy level mo. Kasi may gagawin ka. Yo. Early bird. Yan nga. So,
it keeps the mind active pag ganon. Kumbaga syempre yung adrenaline ng lumalabas sa katawan mo, ganyan. So, and sabi niya, because last time nung may ginawa siya sa Dubai na nagbike kami ng morning, sabi niya talagang iba yung feeling ng nakabike at saka hindi nagbabike, especially if you have something she has some important meeting to attend sa Dubai. Yan. So, to keep the mind active. Actually, she has a job interview. Yan, kaya yan ang gusto niya. Keep the mind active para malupit-lupit. Yun, let's go. Yun. Na 10 kilometers na tayo in 34 minutes. Medyo mabagal lang yung pace natin. Sinasabay-sabayan ko lang to si Madam. Medyo hindi siya kasi komportable dito. Kasi lang siya, hanggang 20 kilometers lang siya. So mas mauna siyang lalabas. Ako magkukontinue ako magbike. Mas mauna siyang mag-uwi. Ang aga nung mga nag-upkeep nitong lugar na to. Daming mga nagtetrim ng mga damo, mga ganyan. Kasi nga mag-winter na. Yan ang tawag dito, winter. Pero hindi naman talaga siya nag-i-snow. Ibig sabihin ito, cold season is coming. Yung papalitan ng weather. So magtatanim-tanim na sila ng mga bulaklak dyan, mga ganyan. Para kasi pag cold weather dito, you'll see flowers everywhere. Aga sila. Parang kung yung mas nauna pa sila sa amin magbike, kami 5:15 yata sila nandyan na, naka-prepare na sila. Ayan, at lumiliwanag na rin ang ating kalangitan. Ayun. Pala, may subscriber pala tayo na nagtanong, si Coach Paul, kung ano ba yung setup ng camera ko. Ang sabi ko naka evening mode, hindi pala yun yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin yung paano ko nirig yung camera ko dito sa may bike. Okay. Kunan natin ang badyo. Para sa ito, Coach Paul. Kita ba? Ayan. Ano yan? Ito, selfie, yung invisible selfie stick yan. Amazon lang din. Tapos yung clamp na yan, metal clamp. Kasi yung mga plastic, minsan nasisira, nalulose thread agad. So this whole setup in Amazon around, kasi itong selfie stick nasa 85 yung invisible na selfie stick. Make sure na pigbibili kayong merong tinuturnil yan sa ilalim. Ayan. Tapos yung clamp around 45-60 dirhams. So this is just under 200 dirhams yung yung setup ng camera natin. Yan, ganyan lang kasi kaya hindi ako masyadong yung nagpapalit-palit kasi I wanted to concentrate more on my riding than my yung camera setup. Kasi pag yung may hawak-hawak na camera and this and that, yun, mas gusto ko yung ganyang lang. Anyway, Insta 360 naman to, so the camera can look forward or can look at me. Yo. Ayun, bago magkalimutan, mag-shoutout na nga tayo. Siyempre, importante po na sa akin na every ride na I wanted to say thanks to all yung kayong mga nakasubscribe sa akin, na mga nanonood, mga bagong subscribers, tsaka yung talagang matatagal na nakasubaybay sa akin since day 1. So salamat po sa mga subscribers natin. Thank you very much. To all new subscribers, welcome po sa ating channel. Sana po nag-e-enjoy kayo or may nakakapulutan kayong aral dito or nai-inspire kayo sa ating weight loss journey. Inspired enough to make your own
weight loss journey. Yan, syempre yung mga suki nga natin, kagaya nga sila Mr. and Mrs. Tutuyan Adventure, si Antonio tsaka si Ma'am Mary, si Coach Paul, si Fort Cliff, si RJ Candelaria, si B. Murchie, si Romsky, si Rebsky, si Happy Pedal, Enola Alone, sino pa ba? My God, Boyong Guevara. Yan, sa inyong lahat, maraming salamat po. Pasensya na kung may nakakalimutan ako. Minsan I'm just saying name randomly na yung kung ano lang naaalala ko. Medyo minsan pag marami ka iniisip minsan nakakalimutan mo na din. Sa kung sino gusto magpa-shoutout dyan, comment nyo lang po. Just i-comment nyo lang po para maalala natin. Yun, let's go. Ayan, ito nasa huling ikot na si Madam. After this round exit na siya, pero ako magkukontinue pa ako. I will do until 40, siya hanggang 20 lang. Ayan. So Madam, ano masasabi mo? What can you say about this ride? By the way, this is tuloy-tuloy pa rin yung ating bike therapy sa kanya. Yan pa rin yung kanyang, kasi medyo the panic attack ng anxiety medyo minsan bumabalik-balik Oh, what can you say? Balagkit na ride. Oh. But Pero masarap. okay. It's the most important. You're enjoying having fun. At it's not about the speed. It's not about yung alam mo yung may ginagawa ka. At the same time, you like what you do. Yes, it's about the physical activity and you're not miserable sa ginagawa mo. Yes. Yun, naniniwala ako na biking isn't for everyone. Talagang yung iba sumusuko na sa sakit nung pagbabike pero kasi kaya nga nasabi ko sa simula talagang kailangan, you need to endure it kasi once you get used to it then that's where the fun starts. Kasi you get to see places, makakapunta ko kung saan. So imagine, we've been here in Abu Dhabi for when we started riding nagbike. We've been here in Abu Dhabi for 2 years. Pero since nag-ride kami, ang dami naming na-discover na bagong lugar. Meron palang ganun, meron palang ganyan. Before, we don't even bother to go somewhere. Ngayon, since we're riding a bike, yan, nakapunta kami kung saan, na-discover kami ng mga bagong lugar. And so on and so forth. Ayun! Maliwanag na pero hindi pa lumalabas ang araw. Let's go! Yun! Finally, naka 20 kilometers na tayo. Ayan si Madam, medyo bitin siya ng konti pero ayos lang daw. Bukas pa naman. Yan na nga, may bukas pa naman. Saka save your strength for the weekend. Kasi sa weekend pupukpok tayo, kakabulin natin lahat ng peloton. Joke lang. Ayan, ganda na nung maganda yung panahon Hindi maganda yung ganyan na medyo mainit-init pa ng konti pero hindi ganun kainit. Kahit na humid okay lang. Kasi pag yung naglamig na minsan masakit din sa balat yung lamig, yung hangin. Kailangan na natin bukod sa yung hangin may kasamang may kasamang alikabok na sumasampal sa sa mukha mo, kaya pagtapos mo magbike yung mukha mo ay puro buhangin, lalo na pag nag-sunblock ka o nakapo. Yung mukha mo ay puro buhangin, yung mga balat mo puro buhangin. Kasi yung hangin may kasamang sand particle. Kaya ayan. So ayan na, malapit na mag-exit si Madam. Paalam ka na. See you tomorrow, guys. Bye. Hindi na kita atid Opo. Panindasan ako din. Tandaan mo lagi, yung bubong na itim na yan, ibig sabihin malapit ka na sa exit. Makikita mo naman kung if nalilito ka,
Makikita mo yung roundabout. Before that roundabout, yun yung exit mo. Pag nakita mo yung itim na bubong na yan. Or yung may parang bilog na ganon, na kapilya, parang kapilya ang itsura. So, dito na, tatawid na ako. Yan. Tatawid nyo na ako ng roundabout? Hindi, before the roundabout. Let's go! Yun. Naka 30 kilometers na tayo. 30 kilometers in 1 hour 20 minutes. So 10 more kilometers then exit na ako. Sakto lang yan sa paglabas ng araw. Or antay natin ng konti yung araw. Magpa-araw tayo ng konti. So si Mrs. nag-exit na siya. Nagpe-prepare na siya to go to Dubai. Hindi tayo makapag-build up ng speed dito dahil puro iba pa rin pag nandun ka sa continuous track. Madaling mag-train ng ng speed. Kasi dito nagpe-pick up pa lang yung speed mo eh. Pedestrian crossing na ulit eh. So, hindi mo naman pwedeng tuloy-tuloy nyo kasi you never know kung merong tatawid na sasakyan o hindi. So syempre safety first pa rin tayo syempre. Kawawa din naman yung sasakyang makakadisgrasya sa atin eh, syempre. Anyway, yun. Ito, pasok na ulit tayo ng isa. So this is second to the last, last 10 kilometers tayo, dalawang ikot pa. Yun, let's go. Yun. Tapos na rin natin ang ating 40 kilometer ride for today. Okay lang din naman pero medyo bitin lang tayo sa speed na parang gusto kong since I experienced that yung huling ride natin, parang gusto ko ulit gawin yun. So bitin tayo dito, so most probably magagawa natin yan sa weekend ulit. Pero right now tayo, endurance, patagalan sa bike. Okay pa sana ako eh, kaya lang medyo naboboard na ako ng konti. Yun lang. Hindi na ako sanay mag-ride na mag-isa. Kasi I've been riding with my wife since parang past 2 weeks yata. So kailangan na ulit natin mag solo ride. Masanay ulit tayo sa solo ride. Pero all in all, it was a good ride. Pinawisan naman tayo. Okay din naman. Nakakahataw din naman kahit pa paano. Hindi nga na tuloy-tuloy. So ayan, let's go. See you at home. Yan, home sweet home na tayo. Medyo sumakit yung tuhod natin dun Parang feeling ko bumaba na tong saddle ko eh. Never pa siyang na-adjust since nung first bike fit natin nung 258 days ago. Hindi pa siya na-adjust baka bumaba na siya nun. Grabe ang bigat ko nun. Baka bumaba na siya. Bakit bigla yung tuhod ko yung dito. Ayan, nakita mahamog pa rin Ayan na. So yun lang, this concludes our bike for today. Salamat po sa mga subscribers natin na nakaabot dito. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nakakapanood po nito, maraming salamat po. Subscribe na po kayo. Yun lang. Thank you Lord for the safe ride. So if you find this entertaining, interesting and helpful, please like, share and subscribe. Let's go. See ya.